Good afternoon mga ka-OG. Kamusta po kayo? Welcome back dito sa ating munting YouTube channel. Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong ka-legit na maghahatid sa inyo ng mga latest na update and fresh happening. Single po sa TVJ and the legit na records. Kaya naman, simulan na po natin ito. Ang mainit nga po nating update na pag-uusapan ngayong hapon ay pumapatungkol po dito sa ayaw na tantanang issue kay Joey De Leon or yung lubid issue ng E80 show. Ayaw pong tantanan niya ng mga bashers para mapadali. Kasi alam naman po natin lahat na talagang atat na atat ang mga ito na mapasarap po ang E80. Gustong gusto po nilang gumente pero mali naman po ang kanilang ginagantihan. Kumbaga ayaw po nilang tantanan ito para marinde ang MTRCB at akala nila sa ganung pamamaraan para matigil na lamang po sila sa pagngangawa igagrant na lamang ng MTRCB ang kanila pong request na patigilin din, bigyan din ng suspension ang E80 o di kaya kahit si Joey De Leon. Parang alam ko na po kung anong tawag doon. Kayo po ba alam niyo kung anong tawag doon? Parang ano yun parang DESPERADO. Ang tawag po sa kanila, mga desperado. And of course, isa rin po sa atin pong pag-uusapan ay patungkol sa dahilan nasikita at nasisilap na dahilan ng ilan pong legit na records hinggil po sa pagbaba di umano ng viewers sa TV5 Philippines. Pero bago po natin ipagpatuloy mga ka-OG ang usaping ito, nais ko muna magpasalamat sa mga nandito ngayon nakikinig at nakatambay sa ating munting YouTube channel. Thank you so much guys. And big shout out na napakasarap at napakalupet sa inyo pong lahat. At the same time, sa mga bago lang naman dito sa ating channel at hindi ka pa nakaka-subscribe, maaari mong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa nilalabas nating balita basta may kinalaman po sa TVJ and Digit Tower Cards. Sa mga usapin at suliranin between TVJ, Itbulaga and Tape Inc. Sagot na po natin yan. Kaya naman, wag na kayong mag-atubili. Pindutin nyo na ang subscribe button. And para naman sa mga masusugid na po nating taga-subaybay, narito ang ilan sa mga napili po nating i-shoutout for today's video. So mega shoutout nga po dito kina Sir Eddie Bukayo. Ayan si Sir Eddie mulat sa pool. Naalala ko mulat sa pool na mag-straight tayo TVJ Defenders ay nandyan na po yan. Nagko-comment po sa atin, so big shoutout po sa inyo. And si Miss Ann shoutout and Miss Gemma 473. Ayan, masugid din po natin yan taga-subaybay. Big shoutout din po dito kina Henry Perono. Magandarang hapon. Altea C. Bandala, shout out. Ayan, talagang masugid din po natin yung taga-subaybay. Thank you so much, no? Sabi niya kasi, no, skip ads daw po siya. Thank you so much po ng marami. Shout out din po kay Gina Fricks, Glenn Manansala, Victor Ocampo, magandarang hapon. Pati kay Spiral tuloy. Spiral 0814, Jojo 1626, Sir Rodolfo Bautista, ayan, and Miss Ann D. Vlog. Ayan, thank you so much sa pagtutok. At para naman sa sentro ng update natin ngayon, pag-usapan nga po natin ang tungkol sa pagiging desperado ng mga bashers na makaganti. Wala naman po sila sa lugar and maling tao at maling programa naman ang kanilang sinasagasaan. So kung meron man po silang dapat sisihin ay dapat yung idolo rin po nila, or kung hindi man po nila masisi kasi idol nga po nila yan, bigyan na lang po siguro nila ng pangaral. Alam niyo yon, let them deal sa kanila pong ginawa. Kaya ayan, sa halip na maayos, palala ng palala at bumabalik pa po tuloy sa kanila. Mga desperado pong ipatigil ang E80 show at kahit naghingi na po ng apology ang
kampo po ng E80 show. Talagang ayaw po nila itong tigilan at tantanan. Well, ano pa ba nga ba ang atin pong mapapala sa mga bashers na ito? So, base nga po sa article na ipinost ng PEP-PH. So, sa kanila po ditong caption ay trigger warning, mention of suicide. E80 production head Jennifer sumulat sa MTRCB at nagpaliwanag tungkol sa lubid joke ni Joey De Leon. This is regard the whole E80 management is regretful and apologetic to those who were offended by the said uteran. So, ang caption po nila dito, E80 production apologizes over Joey De Leon's lubid joke. So, talagang kanilang hinighlight na yung E80 production talaga ang hinighlight nila na nag-apologize over Joey De Leon's lubid joke. So, alam na po natin, gustong-gusto po pa rin nilang tirahin si Joey De Leon. Yun yung nais po nilang ipalabas. Kaya naman itong iba, sabi ng netizen, solid showtimer yun si Lala kaya hindi siya updated dyan sa E80. Setting an example, being apologetic and humble. So, thumbs up naman. Thank you so much po. At hindi po talaga mawawala ang mga taga-suporta po ng TVJ. Pero marami pa rin talaga ang gustong-gusto na patawan ng suspension ng E80 pati si Joey De Leon. Kagaya nito, sabi ganun lang yon, o diba? Disappointed pa, humingi na nga ng patawad. Sabi pa dito, at least nagpakumbaba sa kamalian niya. At yun ang importante, walang perpekto. O diba? Totoo naman, at least humingi po ng tawad, nagpakumbaba. Yung kabila ba, nagpapakumbaba. Di ba hindi naman? Tapos, sa paningin po nila ay talagang E80 pa rin. Production pa rin ng E80 ang mali at madumi para po sa kanila. Grabe nga naman. Grabe nga po yung samantala, sabi naman dito, grabe naman kayo, ganun lang ba ka-easy magtanggal ng tao? No more, na more than half of his life ay ginugol niya sa show. Padaani na sa proseso, kung may kasalanan, edi parusahan ng tama. Ang kasalanan ng ibang show, huwag iganti. Naku, louder. Louder po, Miss Fedis del Rosario. Ang kasalanan ng ibang show, huwag iganti sa kabila. Hindi naman pareho ang ginawa nilang mali. Louder, louder po talaga, louder. Tamaan po talaga ang sapul. Sabi naman dito, at least nag-apology at nag-sorry. Sana wag nang maulit kasi dami ng human ear CCTV ngayon na lahat magiging issue. Totoo po yan. Kaya nga talagang si Mayor Jose ay may pa-CCTV na kasi napakaraming marites na umaakyat sa bakod ng E80 show. Samantala, pag-usapan naman po natin mga ka-legit na Barricades ang tungkol dito sa napapansin na problema ng ilang legit na Barricades supporters at ibang netizen na tungkol sa paghina di umano ng TV5 Philippines. So, hindi naman mahina. Parang ano lang, kumbaga ay tumataas po kasi ngayon ang TVJ. So, yung iba ay mas sinusuportahan ngayon ang TVJ YouTube channel. At nakakatuwa guys nakakatuwa dahil hindi naman bumababa po talaga. Tumataas lang yung kabila, kaya nagmumukhang mababa tong kabila. Pero, nagets nyo ba? Ang gulo, no? Pero basta yon yun yung napapansin ng ibang netizen na kung saan ay bumababa raw ang TV5 Philippines live concurrent viewers. Pero kung ikukumpara naman natin sa Itbulaga ng Tape Inc. ay wala pa rin naman po silang sinabi. But anyway, ito nga raw po ay dahil sa commercials na lumalabas. Medyo nakakasawa na rin daw dahil walang bago. So, ilang buwan na nga ba ang nakalipas. So, parehas lang din daw po. And walang bago. Sa TVJ official, ay pukang bago. Kita naman po natin yung front po nila. Maganda. So, sabi nga po dito, ay nakakasawa na kasi yung pinapakita sa TV5 Philippines sa bawat gap o commercial
break kaysa sa TVJ, kaya dumadami ang viewers sa TVJ. And wala naman pong masama doon kasi at the end of the day, live pa din po yan ng TVJ, counted pa rin naman po yan, at hindi po bumababa yung live viewers ng TVJ. Ganun pa din naman po. Siguro nga lang ay may mas na-entertain po sila dito sa commercials na ipinapakita ng TVJ official YouTube channel kaysa po dito sa TV5 Philippines. Pero sabi ko nga, ay same pa rin naman kapag i-compute nyo po ang total of views niyan. Isa pa rin po ang bilang niyan kasi live pa rin po yan ng E80. Samantala ayon naman kay Mon Laron, walang dating at di nag-click ang SEDI character ni Buboy sa masa, kaya try naman nila ang Princess Sarah ni Cassie. Samantalang chill lang ang TVJ pero lagi number 1 sa TV at sa lahat ng social media platforms. Sabi naman dito sa komento ni Mel Gibbs Vergara and Loreto Castro, ay ayaw bitawan ng tape ink yung Itbulaga kasi alam nila pag nawala yun sa kanila tapos na ang maliligayang araw nila. Yes, dapat lang naihinto nila paggamit ng title na Itbulaga dyan sa tape ink. Ayon naman na kay Jean De Hucos, TVJ ang talino ng nakuha nilang abogado sa Attorney Buko. May laman ng ulo di tulad nung ibang abogado, walang laman ng utak. May ulo pero sabaw ang laman. Ayon naman kay Miss Mendoza Joey, wait na lang ako sa desisyon ng RTC. Mag-grant sana ang writ of preliminary injunction in TVJ at legit na Dabricals. Kayo po mga ka-OG, ano ang inyong masisay hinggil po dito? Pa-comment lang po sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.